At sa pagpapatuloy ng ating recap, ilang araw ang lumipas ay binisita ni Kish si Zenos para sabihin sa kanya ang tungkol sa investigasyon ng insidente ng Golem. Sabi niya ay wala pa rin silang matibay na ebidensya pero naniniwala sila na ang tao na nasa likod ng Golem ay yung tinatawag na Guy. Nangako si Zenos na hahanapin niya si Guy balang araw at singilin ito ng lahat ng utang niya na may tubo pa. Pero sabi ni Kish ay mahirap iyon dahil walang iniwan na bakas si Guy at ang gusali kung saan niya nakilala si Ann, ay nilinis na at iniwan bago pa dumating ang mga kabalyero. Sabi naman ni Zafaya na nagsaliksik din siya tungkol dito at nalaman niyang kamakailan lang sumali si Guide sa Underground Guild at madalas siyang gumalaw mag-isa. Narinig din ni Linga ang parehong kwento at ayon naman kay Levi ay normal lang daw sa Underground Guild na hindi makialam sa buhay ng iba. Naniniwala siyang kahit tanungin pa nila ang ibang tao sa guild at wala rin silang makukuhang impormasyon. Sabi ni Kish ay nailagay na si Guide sa wanted list at kasalukuyang hinahanap ng mga kabalyero pero dahil sa galing niyang magtago ng kanyang presensya, malamang wala rin silang makikitang ebidensya. Gayunpaman ay naniniwala ang tatlong babaeng leader na lalabas din sa hideout si Guide at magiging sagabal siya. Pinatigil sila ni Kish sa paglalabas ng haka-haka dahil hindi raw ganon gumagana ang mga bagay-bagay. Tinawag naman siya ng mga babae na ipokrito dahil nanghuhula rin siya. Depensa ni Kish ay may sapat siyang karanasan at impormasyon para bumuo ng teorya kaya't iba raw iyon sa basta hula lang, at iginiit ni Zenos na mabuti na ring nagtatalo sila ng maayos, pero pinayuhan silang harapin man lang ang isa't isa habang nag-uusap dahil nakakailang na raw sa kanya. Sagot ni Kish ay isa siyang iginagalang na Royal Knight kaya hindi siya pwedeng makikisalo sa mesa ng tatlong leader ng gang. Sinagot siya ng mga babaeng demi-human na ayaw rin naman nila sa kanya. Wala nang pasensya si Zenos sa mga kalokohan nila kaya itinulak na lang niya sila palabas ng clinic dahil gusto lang niyang magpahinga sa araw na iyon. Pag-upo niya para mag-relax habang nagbabasa ng libro ay lumapit sa kanya si Lily na may pag-aalala. Sabi niya ay parang sobrang pagod na si Zenos simula nang mangyari ang Golem attack kaya naisipan niyang may paraan para mapagaan ang pakiramdam nito. Dagdag niya na dapat silang dalawa ay pumunta sa isang hot spring. Pero bago pa man niya masabi ng buo ay biglang pumasok si Zafaya at nagulat si Lily at ipinaliwanag nito na may naisip din siyang magandang ideya para kay Zenos, dahil nga mabigat pa rin ang dinadala nito mula sa insidente ng Golem at dapat daw silang pumunta sa isang hot spring. Mukhang nagustuhan naman ni Zenos ang ideya pero nagalit si Lily dahil hindi na siya makakakuha ng credit sa ideya. Umalis si Zafaya matapos iyon at dumating naman si Linga na tila may hinahanap. Sinimulan rin niya ang usapan sa parehong linya na mabigat ang epekto ng Golem attack sa lahat at pagkatapos ay iminungkahi rin niya na pumunta sila sa hot spring. Sabi ni Zenos na maganda ang ideya pero bago pa niya masabing may napagkasundoan na sila ni Zafaya, umalis na si Linga sa bahay at iginiit sasama na siya ngayon dahil nangako raw siya at lalong nainis si Lily at dumating din si Levi at sa pagkakataong ito, agresibong tinanong ni Zenos kung pupunta rin ba siya para imbitahan siyang pumunta sa hot spring. Namula si Levi at tinanong kung paano niya nalaman at sabi niya na baka raw soulmate sila dahil pareho ang iniisip nila, pero sagot ni Zenos ang tunay niyang soulmate ay sina Linga at Zafaya dahil pareho silang may ganong ideya. Di nagtagal ay dumating din si Sunesh at alam na agad ni Zenos na gusto rin itong pumunta sa hot spring. Sa inis niya ay sinabi na lang niyang maganda ang ideya at lalong nasaktan si Lily at nanahimik na lang habang nakasimangot. Nagtataka si Zenos kung bakit parang sobrang obsessed ang mga babae sa hot spring kaya tinanong niya si Lily kung ano ba yung sinasabi niya kanina, pero sumigaw ito na wala naman daw mahalaga. Pagkatapos noon ay dumating rin si Carmela at tinukso si Lily na natalo siya ng mga karibal niya. Sabi pa niya kay Zenos na matagal na raw siyang hindi nakakapunta sa hot spring kaya sasama na rin siya. Makaraan ang lahat ng iyon ay pumunta si Zenos sa hot spring para magbabad sa mainit na tubig at maibsan ang pagod ng katawan. Iniisip niya na ang orihinal niyang plano na mamuhay ng tahimik bilang underground healer ay malayo na sa realidad ngayon dahil sobrang komplikado na ang mga nangyayari, pero gusto pa rin niya ang mga ganitong sandali na tahimik siya at nakaka-relax. Ang hindi niya alam ay hindi magtatagal ang katahimikang iyon at biglang bumukas ang pinto ng paliguan at pumasok si Zafaya. Nagpanik si Zenos at sinabing panglalaki ang paliguan at sabi naman ni Zafaya, naglagay siya ng karatulang nagsasabing nililinas ang paliguan para wala nang pumasok. Pumasok siya sa tubig at iginiit kay Zenos na gusto raw niyang maging mas agresibo sa pag-angat sa kanya pero alam niyang hindi pa tamang panahon.
Sinimulan niyang ikwento kung paano siya nagbago simula nang makilala si Zenos at unti-unting lumalapit habang sinusubukan na ilihis ang atensyon nito sa pamamagitan ng pag-uusap. Pero napansin iyon ni Zenos kaya nagdesisyon si Zafaya na maging agresibo na nga at sinimulang makipagbuno sa kanya para makalapit. Dumating rin si Linga at tumalon papunta kay Zenos at ipinabatid na nahilo raw siya pero si Zafaya ang sumasalo sa kanya at nagsimula na silang mag-away. Bigla na lang lumitaw si Lo mula sa ilalim ng tubig at sinabing hinihintay niya si Zenos doon buong oras. Sinugod siya ni Linga at Zafaya at nagsimula na ang gulo sa kanilang tatlo. Tumalikod na lang si Zenos dahil gusto lang niya ng kapayapaan at pagkatapos ay biglang pumasok si Kish sa kwarto at sumigaw sa mga demi-human girls dahil nakakahiya raw ang ginagawa nila sa loob ng men's bath. Sinagot naman siya ng mga babae at iginiit na huwag siyang magkunwaring hindi rin siya nandyan para kay Zenos. Nagsimula na rin siyang makipag-away sa kanila at nagkagulo na silang apat. Sa wakas ay nainis na si Zenos at pinaalis silang lahat papunta sa women's bath. Sa di inasahan ay nandoon din ang healer na si Yum dahil may trabaho siya sa lungsod at nabigla siya nang makita ang mga babae ng iba't ibang lahi na nagsasama-sama, at nalaman niyang may kasama pa pala silang isang elf at isang wraith. Nang makita ni Yum si Carmela ay agad niya itong sinubukan ng exorcist pero dumaan lang sa pader si Carmela at pumasok sa men's bath para guluhin si Zenos. Makalipas ang lahat ng kaguluhan ay nagtipon-tipon silang lahat para sa hapunan. Pero kahit gusto sanang makikisalo ni Kish sa lahat ay tinalo siya ng kanyang pride kaya naupo siya sa hiwalay na mesa. Maya-maya ay pinatulog ni Zenos si Lily at lumabas para uminom kasama si Carmela. Mukha pa rin siyang pagod kaya tinanong siya ni Carmela kung hindi ba siya nasiyahan sa hapunan. Sabi ni Zenos ay masarap naman sa simula pero pagkatapos ay nagpa-contest ang mga babae kung saan ang mananalo ay makakaupo sa kanyang tabi. Sa huli lahat sila ay nalasing at si Zenos ang nagbuhat sa kanila papunta sa kani-kanilang mga kwarto. Natawa si Carmela at binanggit sa kanya na sulit na lang ang mga ganitong aliw na sandali habang kaya pa, dahil malapit na siyang masangkot sa mas komplikadong mga bagay at iginiit ni Zenos na tigilan ni Carmela ang pagbitaw ng malas, saka siya tinanong kung paano ito nakarating doon gayong allergic siya sa araw. Pinaliwanag ni Carmela na kaya niyang mapasok ang mga bagay na may attachment siya at sa nakaraang araw ay pinasukan niya ang isang lumang staff na dala ni Lily. Tinanong ni Zenos kung ang staff ba ay kanya noong nabubuhay pa siya. Gusto niyang malaman kung ano ba talaga ang ginagawa ni Carmela noong nabubuhay pa siya pero gaya ng dati. Tumanggi si Carmela na pag-usapan ang kanyang nakaraan at inabutan na lang siya ng inumin. Kinabukasan ng umaga ay ginigising ang lahat ng isang pagsabog sa kusina. Si Yuman ang unang tumakbo papunta roon at nadatnan niya ang may-ari ng lugar na nakahandusay sa sahig, may matitinding paso sa katawan dahil sumabog ang firestones. Agad siyang nagbigay ng paunang lunas at sinabi sa asawa ng may-ari na kailangan nilang dalhin ito sa ospital para sa mas maayos na gamutan, pero kahit ganon ay baka hindi na nito magamit ang kamay nito muli. Dumating si Zenos at humingi ng tulong si Yuman sa pagbuhat ng lalaki papunta sa pinakamalapit na ospital na may advanced healing circles. Hindi pa naririnig ni Zenos ang tungkol sa mga ganitong bagay kaya na-curious siya pero sabi niya, hindi na kailangang dalhin sa ospital ang lalaki para sa ganitong klaseng pinsala. Umalis na siya at sinabing nandoon na ang kanyang sasakyan pero bago pa siya umalis, pinagaling niya ang lalaki ng libre dahil nagustuhan niya ang pagkain niluto nito at na-disappoint si Yum. Akala niya iniwan ni Zenos ang lalaking sugatan. Pero biglang bumangon ang may-ari ng kusina at nagtanong kung ano ang nangyari sa kanya at ganap na siyang maayos. Nabigla si Yum at na-realize niyang si Zenos ay isa sa mga pinakamagagaling na healer dahil nagamot nito agad ang ganoong kalubhan na pinsala. Pagbalik niya sa Royal Hospital ay isinalaysay ni Yum sa kanyang boss ang buong pangyayari at sabi ng boss niya, tiyak nagugustuhin ng bansa na isama si Zenos sa kanilang mga empleyado kung ganoon siya kagaling pero sabi rin niya, kulang pa ang impormasyon nila para mahanap si Zenos. Dahil sa ginawa nitong paggagamot ng walang kapalit ay naniniwala siyang mabuting tao si Zenos at mas mabuting hayaan na lang siya sa ngayon, gayunpaman nang mabanggit ni Yuman na nakasuot ng itim na overcoat ang lalaki, biglang naging interesado ang boss niya at nagdesisyong siya mismo ang maghahanap kay Zenos. Tinanong siya ni Yuman kung bakit siya nagbago ng isip at ang sagot niya ay gusto niyang makilala ang isa pang elite healer na katulad niya. Ilang araw ang lumipas ay dumating ang kapatid ni Zafaya kay Zenos na may dala siyang lalaking walang malay na lumabas na siya pala ang boss ni Yuman. Sabi ng Lizardman ay nakita niya ang lalaki na nawalan ng malay sa slums matapos umubo ng maraming dugo,
kaya agad niya itong dinala roon at inihiga ni Zenos ang lalaki sa mesa at sinimulang suriin ang katawan nito para sa posibleng sakit. Bigla niyang napansin na wasak na ang mga baga ng lalaki at napag-alaman niyang ito ay may sakit na tinatawag na red lung. Binanggit niya kay Lily at sa lizard guy na lumayo dahil ang sakit na ito ay mas delikado pa sa Ebola at mas nakakahawa pa sa COVID, pero agad din siyang nagduda sa kanyang diagnosis dahil ang red lung disease ay nawala na ilang taon na ang nakalilipas dahil sa gamot. Habang iniisip niya ang ibang posibleng dahilan ay biglang bumangon ang lalaki at sinabing magaling daw si Zenos sa pagdiagnose ng sakit. Ipinakilala niya ang sarili bilang si Bernardo na isang elite healer mula sa Royal Hospital. Tinanong siya ni Zenos kung bakit siya naroon at dumating si Human na natataranta at sobrang nag-aalala para kay Bernardo na sinadyang magkasakit para lang mahanap si Zenos. Tinanong ni Zenos kung totoo bang may red lung disease siya at habang umuubo ng dugo, ipinaliwanag ni Bernardo na uminom siya ng gamot na iginagaya lamang ang mga sintomas ng sakit. Uminom din siya ng panlunas na magpapagaling agad sa kanya at tinanong siya ni Zenos kung saan siya nakakakuha ng mga ganong klase ng gamot. Ibinahagi ni Bernardo na siya mismo ang gumawa ng mga iyon noong nagre-research pa siya ng lunas para sa red lung disease. Doon na-realize ni Zenos na bigatin talaga si Bernardo at si Human ay nag-fangirl mode sa kanyang boss. Ipinaliwanag niya na si Bernardo ang nakadiscover ng mga gamot sa maraming delikadong sakit kaya tinawag siyang elite healer. Tumawa lang si Bernardo at iginiit na naging curious lang siya kay Zenos nang marinig niya ang tungkol sa isang underground healer na nakaitim na overcoat, pero hindi raw siya ang taong hinahanap niya. Ipinaliwanag ni Zenos na ang coat na iyon ay pag-aari ng kanyang guro pero hindi niya alam ang pangalan nito at ayon sa instinct ni Bernardo, si Zenos ay estudyante ng lalaking hinahanap niya kaya tinalok niya si Zenos na magtrabaho sa Royal Hospital dahil may masalimuot silang kaso roon. Bigla namang dumating ang tatlong demi-human girls dahil inilagay ni Carmela ang pulang watawat, senyales ng emergency at akala nila may masama na nangyayari kaya handa silang bugbugin si Human at Bernardo kung susubukan nilang kunin si Zenos. Nagbago ng diskarte si Bernardo at ipinaliwanag niyang gagawin niyang isang opisyal na quest ang pagkuha kay Zenos bilang pansamantalang healer. Hindi naman tutol si Zenos dito at hindi natuwa ang mga babae pero paliwanag ni Zenos, kailangan na niya ngayon ng mga elite healer sa panig niya dahil exposed na siya. Bukod pa rito ay naaalala niya na ang gamot para sa red lung disease ay libre noong ipinamigay sa slums noon, kaya gusto niyang suklian ang utang na loob na iyon at higit sa lahat ay mukhang kilala ni Bernardo ang kanyang guro at gusto niyang malaman pa ang tungkol dito, kaya pumayag si Zenos na magtrabaho kasama siya sa Royal Hospital.